kind introduction. Manatili po tayong nakatayo. May baon din po akong Bisaya pero Wednesday pa lang ubos na. Kaya pwede po ba na tayong lahat ay itaas natin ang ating kamay sideways? Sideways. Lahat po tayo. Yan. Steady lang pong ganyan. Sideways lang to where you are. Sideways lang. Steady. Okay, so 3 days po tayo sa ating theme. Steady lang, sideways lang po yan. At ang topic po na binigay sa akin ay it's about higher purpose. Steady lang po yan. Ang hirap naman, ako lang nakatayo, tayong lahat ay dapat nakatayo. And higher purpose po ang ating theme ngayong gabi, ang topic na binigay sa akin. Ganyan po ang itsura pag nag-iisa kayo. By this time, yung 3 days natin na pinag-usapan ng synergy, dapat alam nyo na kung paano i-connect ang inyong arms sa katabi ninyo. Because no matter how strong you are, you will not last sa ministry kung wala kayong kasama. So you can put your arms sa shoulders ng iba. Yan po ang picture ng Sambasol District. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kung wala ka pang kasama sa ministry, maghanap ka ng kasama mong paglalagyan ng kamay because when 2 or 3 help each other, you will survive and you will last sa ministry. Pwede na po tayong umupo. Praise God. Hallelujah. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Sabi dito ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ang binigay po sa aking topic to discuss ngayong gabi is about higher purpose. Pero sino po ang pwedeng magsabing mas mataas ang kanyang purpose ngayong gabi? Samantalang ang Panginoon mismo ang nag-declare, "My thoughts are not your thoughts," that even sabi nga, yung wisdom ng Panginoon, the weakest of God, ay wala pang, your strength cannot compare the weakest of God. And so, we are thinking about higher purpose. Hindi ba pwede nating i-embrace na lang ang purpose of the Lord sa ating buhay? And regardless of our strength, we always believe na when we embrace the purpose of God, the mission of God sa ating buhay, ayun po ang higher purpose. Do you want your church ng kanyang mission ay bigger than your church? Have the mission of Christ. Do you want na mas mataas ang mission ninyo kaysa sa sarili ninyo? Embrace the mission of Christ. Even this church, sabi nga, wow, ang laki nitong church. But if this church will not embrace the mission of Christ and it will focus inside the church, yung church po ninyo is still small. Your vision will still be small. But if we go out and embrace the mission of God outside the church, that is the higher purpose of God for you and for your church. So tonight, we will not be talking about higher purpose dahil alam na po natin ang purpose of the Lord sa atin. But there is a passage that tells us about obeying the will of God. Because when we are united to obeying the will of God, who is Christ, who is the head of the church, then we can synergize. Doon po sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, alam na po natin yan, but gusto nating i-remind ang sarili natin. Dahil kung minsan may mga mimiss tayo mga words of God. And I believe that ngayong gabi po, tapos po ang mga lectures,
Ang prayer ko ngayon is that the word of the Lord will speak into your hearts. Just open your hearts to the Lord at kung mayroon kayong instruction na narinig, guidance from the Lord, mga principles from the word of the Lord, and if that's for you, write it down because that is so essential pag uwi po natin sa ating mga ministries. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. The Lord Jesus Christ, ang sinabi niya, teaching them everything. Nakita niyo po yung passage? Marami na po tayong alam. But the key word there is to obey. Obey. Nung first night ba, nung first day, yung reading and comprehension ba, yung sinabi ni Pastor Emil, maraming marunong magbasa pero yung comprehension. And kung minsan, when we apply that sa atin as disciples, marami na po tayong alam. Ang challenge is, are we willing to obey what we know na mission ng ating Panginoon? So obedience is something sa atin. Obedience ang gusto ng Panginoon. Teaching them to obey everything, to obey. And then in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. But you will receive the capacity and the ability when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So God has given us all these graces from Him so that we can obey God. Even in Ephesians chapter 1 verse 18 to 19, ito ang sabi ng Panginoon, and I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Gusto kong mag-focus tayo doon sa His incomparably great power for us who believe. Sino po ang mahilig sa alahas? Kwintas, mga yan. Pag meron po kayong kwintas na malaki, and then you decided na nagsawa na kayo sa kwintas at gawin yung bracelet, pag may 24 karat po kayong kwintas at gawin yung dalawang bracelet, i-divide nyo into two yung 24 karat na kwintas, ilang karat na po ang isang bracelet? 24 divided by Bakit? Bakit 24 pa rin? Hinati nyo eh. Because karat is not measured by yung size. It is the quality. It's the substance. It's yung quality of that gold. Alam niyo po ba, when the Lord has given us that power, it's not about paramihan ng power, it's the quality of the power that is in us. Kaya sabi po doon that great power, ang Greek po doon sa great power is megathos. The word that is being used sa nuclear bomb na megatons. Can you imagine that authority and power that was given to us? Na kaya nating i-utilize yung authority and power? Megathos. So hindi na po paramihan ng mine. Mayroon na po tayong power na megathos. Same as the nuclear bomb. So yun po yung measurement of what the Lord has given us. Pero kung minsan hindi natin na-apply because of obedience. Paano natin kaya magagamit ang pinapagamit ng Panginoon sa atin na ma-maximize natin ang ating ministry? And I always believe that the word of the Lord is powerful, that even
yung mga narratives sa Bible ay it will speak to us sa mga principles and truth. So, ngayong gabi po, as we end yung ating conference, gusto kong magbahagi sa inyo ng blessings ng obedience. So that when we go back home, we are willing to obey God, the head, Jesus Christ as the head of the church. And yung blessing natin when we obey, alam niyo po, there is a blessing when we obey. The word when means it's already a principle. You will be blessed when you give. Amen po ba? Bakit po tayo may weight? Pag tumalon kayo, bakit kayo bumabagsak? Gravity. Sino po ang scientifically makakapag-explain ng law of gravity? Samantalang absent tayo noong diniscuss ng teacher natin ng law of gravity. But still, you are affected by gravity. Why? Because it's already a principle. Same true with obedience. Obedience is already a principle established by God. At maski hindi natin i-claim ang blessing, there is already a blessing sa obedience because that is already a principle. So tonight, ang problemahin natin is obedience. The blessing, yun ang problema na lang ng Panginoon. Pwede po ba? Hindi yung blessing ang problemahin natin at ang problemahin ng Panginoon ay obedience. Ang asikasuhin natin is obedience because God is faithful to the blessing that He will pour out sa atin. There is a story sa Bible about Peter. Kilala niyo po si Peter? Si Peter po yung pumatay kay Goliath. Amen. In Luke chapter 5, verse 1 to 11, gusto ko nating tignan yung narrative na ito dahil napakahalaga po itong passage na ito as we discuss obedience. And there is a blessing there. Tignan po ninyo, gusto ko ay hiniling ko na you put yourself doon sa narrative na yon, observe yung buhay ni Peter, and then we can look for principles and truth from this narrative. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon. So si Jesus Christ was walking sa shore. May ilang boats ang nandun? Dalawa. And then, pumunta siya sa isang boat, the boat belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." And Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." And when he had done so, they caught such large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. And when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. We'll talk about the SOPs of obedience because blessing comes when we obey. Number one, na principle of obedience is that from the scripture, you have to obey the Lord despite your situation. These are the imperatives of obedience. You have to obey the Lord despite of your situation. Bakit pa natin nasabi yun from the narrative? Ganito po yung story.
Jesus was walking, he was crowded by people. At hindi siya makaminister dahil he was surrounded by people. Sikat na sikat si Jesus that time. And so hindi siya makakapag-project ng kanyang teaching. Kaya naglakad siya, nakikita siya ng boat. The boat, may dalawang boat. Remember, may dalawang boat. At ang sinakyan niyang boat ay yung boat ni Peter. At ano ang ginagawa ni Peter, ni Simon? They are washing their nets. Bakit sila naghuhugas ng nets? Dahil wala silang nahuli overnight. Nakita nyo if you are Simon Peter, alam mo yung magdamag kang nagtrabaho, at alam mo yung asawa mo ay nag-aantay sa bahay nyo, excited para ipasalubong mo yung kita mo sa trabaho, pero wala kang iuwing pera dahil walang production. Mga husbands, nasaan ang mga husbands dito? Do you imagine ang itsura ng iyong wife? Hindi naman siguro lahat ng wife. Yung wife lang ni Peter. Andito yung wife ko, tinignan ka agad ako, kaya bawiin natin yan. Pero yung wife ni Peter, ganon. Alam ko, ganon siya. Wala na namang pera, wala na namang mga pastors. Katapusan na, andyan na si Judith at saka sino ba yun? Dalawa yun si Judith at saka, ma'am? And Bills. Si Judith. Si Billing at saka Judith. And sabi ni si Peter was washing the nets. Alam niyo pag walang pera, ang bilis ng utak, di ba? Ang bilis. Ang daming, ano kaya na naman ang sasabihin ko sa bahay? Uunahan mo na ang asawa mo dapat Mag-isip ka ng rason. And then he was washing the nets. Desperate si Peter, walang iuwing pera, walang pagkain. At si Jesus, ang napili pa niyang boat, yung boat ni Peter. Nakita niyo po yung situation? Hindi ba pwedeng si Jesus ay yung isang boat na lang ang piliin? Of all people, yung boat pa ni Peter na ang kanyang ulo ay mainit dahil walang kita. At kung ako si Peter, huwag mo na ngayon, Lord. Huwag mo akong disturbuhin, Lord. That is, do you see how Peter responded dapat? Pumasok ganito pa. Si Jesus ay pumunta sa boat ni Peter, hindi pa natapos doon. Si Jesus, dinisturbo niya pa si Peter. Sabi niya, pwede ba hilain mo ng kaunti yung boat sa gitna? Wrong timing ang Panginoon. Sa dinami-dami ng tao na pagpapatulungan, ikaw pa. Si Peter pa talaga. But do you think si Jesus Christ ay patsamba-tsamba lang? Hindi. Alam ni Jesus na yon ay boat ni Peter. Alam ni Jesus na si Peter ay walang kita that time. Alam ni Jesus kung ano ang situation ni Peter overnight. Dito nga lang 10:00, matapos ang service, galit na tayo dahil puyat na tayo. Si Peter overnight, walang kita. But God still wants to have an encounter with Peter. Sa tingin nyo, nagkamali ang Panginoon sa pagtawag sa atin? Ano ang situation nyo? Lord, huwag muna ngayon. Nagpapaaral pa ako, Lord. Lord, huwag muna ngayon. Nag-apply pa ako sa abroad, Lord. Lord, huwag muna ngayon. Patapusin ko muna ang pag-aaral ko. Lord, huwag muna ngayon. Ibenta ko muna yung lote ko. Lord, huwag muna ngayon. Ito ang situation ko. Lord, huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon. But do you think God ay hindi niya alam ating situation? But the principle there is you have to obey the Lord despite of your situation because He is our God.
Ano po ang promise? Ano po ang naging blessing? Ano po ang naging blessing? Do you think hindi makaka-perform ng mission of God kung wala si Peter? Si Jesus Christ? He can always do something. Pero ang blessing dito is that nung sumakay si Jesus doon sa boat, he was given at Peter allowed na even yung kanyang situation ay ganon, Jesus Christ was able to preach the kingdom of God to people and he allowed Peter to be a partner with him. He allowed Peter. That is a blessing already. Don't you know that God is giving us the privilege and opportunity to partner with Jesus? Dapat masaya tayo despite of our situation. God has given us the opportunity to partner with Him. Ganito po ang principle natin. Alam niyo po ba na ang Panginoon can finish His mission with or without us? If God wants to perform something and we don't want to go there because of our situation, He can always make use of other people even without us. So bakit why will you allow your situation na maging reason not to obey God sa ating mga calling? We are so excited to partner with Jesus Christ, amen? We can synergize with Jesus. Hindi po ba napakagandang opportunity yon? May mga young people na nandito, Lord, wag muna ngayon, mag-aaral pa ako. Pagkatapos ng pag-aaral, Lord, wag muna ngayon. Di po ba? Wag muna ngayon, magtatrabaho pa ako. But how about God? Will we allow Him to wait? He got into one of the boats, the one belonging to Simon. And it's so important that when we obey the Lord, to know that when we obey the Lord, He will allow us to partner with Him regardless of our situation. And napakaganda po yun na ating makita. And we need to rejoice. Why? Dahil ang ating Panginoon ay pinili niya tayo. Pakisabi sa katabi mo po, hindi nagkamali ang Panginoon sa'yo. Hindi nagkamali ang Panginoon sa'yo. Hallelujah. Pakisagot yung nagsabi sa'yo, matagal ko nang alam yan. Hallelujah. So we have to obey the Lord despite our situation. Another imperative is we have to obey the Lord despite your opinion. When He had nakita niyo si Jesus, hindi niya tinigilan si Peter. Hindi po niya tinigilan si Peter. Hiniram na nga niya yung kanyang boat, nagpatulong pa siyang i-move yung boat, and then, sabi pa dito, dinisturbo pa niya, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. And let down the nets for a catch. And Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Si Peter is a seasoned fisherman. He is a fisherman, seasoned po siya. At mayroon siyang reputation to protect. Biro niyo overnight, wala silang nakuha, and then si Jesus, so andyan lahat yung mga other fishermen. Alam nila na walang catch si Peter. And here is si Jesus Christ, na-disturb na si Peter, gusto pa niyang ilagay sa alanganing sitwasyon ulit. Daytime, ilagay mo yung net mo dyan. Si Peter, marami siyang opinion. Imposible na to. Master, we've worked so hard overnight. Ilagay mo lang doon. Hello Jesus. May opinion. Or may opinion ng binabantayan ka ng ibang tao. Alam mong walang fish doon pero you have to obey. Inutusan ka. Who can relate dito sa mga ministries natin? Na-impress sa iyo ng Panginoon
nasabihin mo yung love niya doon sa isang tao na alam mong napakatigas ang ulo. Hello, Lord. Ang tigas ng ulo niya. Doon, yung mabait na lang kaya, Lord. May mga opinion tayo. We have been pastoring for 20 years. At sabi mo, Lord, talagang walang pag-asa na itong church na ito. Hanggang 12 na lang talaga, Lord. But I believe the Lord will change your opinion tonight. Because He is sovereign. The sovereignty of God, He will always have the last comment. Sabi niya, Lord, marami kaming ginawa. Di ba marami tayong opinion sa ministry? Ang daming sinasabi si Google eh. Ang daming sinasabi si Facebook. Di ba ang dami na nating opinion? Ang sabi doon sa James, pag may sakit, ipag-pray. Ang opinion, may sakit. Uminom ka ng malunggay. Nakita niyo yung mga, yung ating mind ay pinapalitan. Ipag-pray kita, brother. Hindi na, gumawa ka ng malunggay, tsaka bayabas. Naging albularyo na po tayo dahil sa madaming opinion. Hindi po ba? Dahil ang dami nating nakukuhang mga information na AI naman pala lahat, na hindi naman totoo, but the Bible is there. The word of the Lord was written for all of us to obey, regardless of our opinion. God is sovereign. Ano po ang blessing nung in-embrace niya yung sinasabi ni Jesus Christ that you have to put your nets there? Two things happen. It could be na ang Panginoon alam niya kung nasaan ang maraming fish. Or another option, ang Panginoon naglagay siya ng fish doon so that Peter and his people will experience success and victory doon. Alam niyo po ba na kung minsan we are guided by comments. We are guided by comments. Mayroon akong winitnessan. Yung wife ay yun ang Kristiyano, bagong believer. Sabi niya, Pastor, dalhin ko yung asawa ko, witnessan mo. So, nung in-explain ko yung love of the Lord, yung lalaki na husband, first time kong ma-meet, kung makatingin nakaganyan lang, parang, ang dami ko na in-explain, pero hindi siya nagre-react. Parang hindi niya naintindihan. Lahat na ng powers ko, binigay ko na sa explanation, nakaganyan lang siya. So, ako noon, parang, yung opinion ko, parang hindi pa ready na mag-accept ito, masyado. Dahil wala siyang reaction, para hindi kami magkaimbara, hindi kami magkahiyaan, sabi ko, na lang, Brad, kung ready ka nang mag-accept sa Panginoon later on, pakisabi sa asawa mo para sabihan ako i-lead kita. Dahil palusutan na, parang ayaw niya. Alam mo yung, sabi niya sa akin, Pastor, pwede bang ngayon ko natanggapin ang Panginoon? Napahiya ako sa Panginoon. Dahil opinion ko ang aking iniisip, hindi ang Panginoon. Alam niyo po ba kung minsan ganon, nahahadlangan ang mga result ng ating ginagawa dahil opinion natin, and sometimes you do not hear and listen to the word of the Lord and we fail to obey. Doon po sa nangyari, sabi po doon, Peter believed the Lord Jesus Christ, Peter obeyed the Lord Jesus Christ, and they were able to catch large amount of fish. Sabi po doon, so they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. Nakita nyo ang synergy doon? Nung nakita nila ang success, tulungan nyo kami dito. And the experience the miracle of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba, if our district knows how to obey the Lord, He will allow this district to experience wonderful things.
At kapag itong division na ito, you experience wonderful things, hindi ba pwedeng isali yung ibang division? Come, you help us. Why? Because that is how we operate. That is how we synergize. Because God will bless us when we obey. Hallelujah. Hallelujah. Lord, will you please change yung aking opinion? Matagal na akong pastor. Di ba? Matagal. Sino na po ang mga seasoned na mga ministers? Sino po ang matagal na sa district? Mahirap talaga, but I believe that ang opinion natin ay mas mataas ang ways ni Lord ka sa ating opinion. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Noong pong ikasal kami noong papakasalan ko si Pastora Dale, ang lakas ng loob namin kasi yung tatay ko, lagi niyang sinasabing, Sam, nag-promise ka kay Lord na magpastor ka, ha? Sam, mag-promise ka kay Lord na magpastor ka. Maski nung nag-graduate ako sa college, nag-promise ka kay Lord, magpapastor ka. Maski nung may license na ako, Sam, may license na ako as a civil engineer, Sam, nag-promise ka kay Lord na magpastor ka. At sa araw-arawin ka ba naman ng tatay mo na sasabihin kang magpastor ka? At si Pastor Dale ay nagtuturo sa university noon. At nung magpapakasal kami, wala akong trabaho. At sabi na, at sa lakas ng loob, ang lakas ng loob na, sabi ko, ba't ang lakas ng loob natin noon? Nagtuturo siya sa university. Sabi ko, umalis ka, tumigil ka na sa university, magturo ka sa kinder school sa church. And that is beyond reason. Mahiya ako doon sa mother-in-law ko. Alam niyo naman yung kwento, tinaguyod niya yung pamilya na para makapag-aral, para sabihin kong umalis siya sa trabaho. Hanggang may pinaalala si Pastor Adel na may isang time na kung ano-ano ang pinasok naming mga business dahil, Sam, nag-promise ka kay Lord, ha? Baka pagka may trabaho ka na, makalimutan mo na yung promise mo sa Panginoon. Mga ganun yung father ko noon. At may time pa na nagsisimula kami na mag-asawa ay mayroon kaming, naghati lang kami sa noodles dahil yun na lang yung pagkain namin. At dahil, pag tinitignan ko yung tatay ko, parang ayaw niya akong payagang magtrabaho. Nag-a-assist nga ako sa church, pero wala naman akong love gift. Tsaka lang ako nakakakuha sa kanya ng love gift kapag i-drive ko siya sa district. Pag uwi, bibigyan ako 500. Tapos buntis yung asawa ko. And that is, we trusted God. Hanggang yung tatay ko, yung father ko, sabi niya, tinulungan din ako, naghanap din siya ng sideline. During that time, ayaw niya ako magtrabaho sa construction, kaya nakahanap siya ng sideline. Sam, mayroon kang trabaho para control mo ang oras mo. Nakahanap ako ng trabaho mo, mag-distribute ka ng bill ng Smart. So, mag-distribute ka ng bill. Malapit ng time daw. Sabi, bigyan ka lang kita ng 40 minutes. After 40 minutes, bahala ka na sa oras mo. Sabi sa So noong nag-distribute, ang maganda dahil may trabaho ako, ang isang bill, isang sobre, 2 pesos. Kaya lalabas ako ng 7 o'clock in the morning, maglalakad ako hanggang alas 12, mag-distribute ng bill. Hanggang one time, nag-shortcut ako dahil tanghali na, doon sa bundok. Naglalakad ako ng 3 hours na mahigit.
na-shoot yung paa ko doon sa butas na may tubig na hanggang ganito kalalim. At ang sakit ng paa ko dahil mainit na mainit, nabasa. At umiyak ako doon. Sabi ko, Lord, ganito ba ang mag-serve sa'yo, Lord? Ganito ba ang mag-serve? One day, nag-distribute pa ako at mayroong isang building na 5 yung nandun na bill. Sabi ko, wow, isang distribution na lang. Nung pumasok ako sa office, nung ibibigay ko yung mga bills, nakita ko mga kaparehas kong mga kaklase kong engineer. Hindi ako pumasok. Binigay ko sa guard, umalis na ako sa hiya ko doon. But we have to obey. But we have to obey. And I believe that God has His way to bless His people when we obey. When we obey. So now, kung titignan po natin yon, regardless of your opinion, God has His way to bless you. Tingnan nyo, pwede pang tatagal pa tayo, sir. Tatagal pa tayo. Another one, last principle po is, you have to obey the Lord despite your position. Obey the Lord despite your position. Tingnan nyo po, si Jesus Christ is a carpenter. Si Peter is a fisherman. Do you think dapat yung fisherman ay i-advisean ng isang karpintero? Ang magtuturo para magkaroon ng maraming catch ay yung karpintero, tuturuan niya na mangisda ang fisherman. Wala sa ayos po yun. Pero ang ganda po ng sinabi dito ni Peter, but because you say so. Ang dami nating position, titles. But can we just set aside our titles and position just for obedience sa ating Panginoon? To give chance sa ating Panginoon para mag-obey tayo sa Kanya. So ngayong gabi po, sabi po doon, ano ang blessing noon? Ano ang blessing? Makita nyo, Jesus was a carpenter, si Peter was a fisherman, but regardless of the position and reputation, si Peter, he obeyed God. At sabi po doon, from now on, I will make you a fisher of men. From a fisherman, he was promoted to become an apostle of the Lord Jesus Christ because he obeyed. Because he obeyed. Because he obeyed. Because he obeyed the Lord. One time, may sinimulan tayong Foursquare Church on a highway. And of course, pag pumunta tayo doon, kakausapin mo yung mga tao. So may isang father doon na kinausap ko just to build a rapport para ma-witnessan. May nakita ako sa bahay nila na parang 2 dipa na ganyan, bago, na parang yung medya agwa nila. And para lang magkaroon ako ng way to have a rapport sa kanya. Sabi ko, Kuya, bago itong bubong nyo, na malit lang naman yung bubong na ginawa. Sabi niya, oo, pastor, ako ang nag-welding yan. Ako nag-welding yan. So nung binida niya sa akin yung pag-welding, nilekturan na ako ng construction. Samantalang 2 di pa lang naman yung kanyang ginawa. Kami doon sa construction, mahaba yung aming mga ginawang beam na malalaki. Pero hindi ako nakipagtagisan sa kanya because ang pagpunta ko doon ay hindi para magpasikatan kami ng trabaho. Nandun ako to obey God, to reach out people. And so sometimes, ang hirap i-let go ang position. Sino naman tong tao naman? Hindi ba kung minsan, di mo ako kilala. But sometimes our position hinders us from obeying the Lord. Sometimes. But si Peter, hindi niya nagpakilala. Sino ka naman na magturo sa akin?
You are a carpenter, I am a fisherman. But nakita po ninyo when he obeyed the Lord Jesus Christ from being a fisherman to be a fisher of man. Mga pastors and workers and to all of us na nandito, hindi nyo ba nakita how the Lord has promoted us? Not sa title lang na tinitignan ng mundo, pero praise God sa mga testimonies. All of us started sa mahirap. Ang hirap mag-open ng church. Ang hirap mag-minister, but praise God, He has allowed you to see His hand helping us and He's promoting us towards accomplishing the purpose of God in our lives. We are talking about higher purpose. We are talking about higher purpose. At nakita po natin dito that God, despite of our position when we obey Him, there is a promotion from the Lord. So today, let's look at these principles and imperatives from the narrative. You have to obey the Lord despite your situation. Remember that. You have to obey the Lord despite your opinion. And you have to obey the Lord despite our position. In Psalm 119, verse 60, it says, I will hurry without delay to obey your command. Si Jesus Christ, sabi niya, whoever obeys the command of the Father, we will love Him. Whoever loves me will obey my command. I and my Father will love that person. So I always believe that delayed obedience is still a form of disobedience. Delayed obedience is still a form of disobedience. So why not obey the Lord despite of your situation? Ano po bang situation nyo ngayon? Na kung minsan, tsaka na lang muna, Lord. Ano po ba ang inyong opinion? Mahirap magpastor. May mga tinatawag ang Panginoon na magpastor, pero ang opinion nyo, mahirap magpastor. Mahirap mag-serve sa Panginoon. I'm praying that the Lord will change that opinion and allow the Holy Spirit to bless us when we obey. And despite of our position, can we just go and obey the Lord? May I request everybody to please stand? At pwede ba nating gumawa ng declaration tonight? Hallelujah. Pwede ba nating sabihin, I will obey the Lord despite my situation? I will obey the Lord despite my opinion. And I will obey the Lord despite my position. Pwede bang mas malakas and with conviction? I will obey the Lord despite. I will obey the Lord despite my opinion. And I will obey the Lord despite my position. Hallelujah. Hallelujah. There is a time in my life, sa life naming mag-family, sinabi ng Panginoon, because nung nagsisimula kami, nagtatrabaho ako sa construction at nag-assist ako sa church. But there is a time sa buhay ko na sabi ng Panginoon, to obey me is a choice, not an option. And that mark, hanggang ngayon, very clear, to obey me is a choice, not an option. And prior to that, sabi niya, start to burn your bridges. May project kami noon, alam niyo naman ang John Hay, may project kami hotel noon. But the Lord there, nung nag-manage ako doon, sabi niya, start to burn your bridges. Kaya, nag-tender po ako ng resignation sa company namin. Ang hirap pala ng walang pupuntahang trabaho, kaya doon ako sa church. Wala akong magawa, kasi wala naman akong defined na ministry. Kaya nagkakarpintero ako doon sa church.
And then, that's the word of the Lord. To obey me is a choice. It's not an option. Few minutes after that na sinabi ng Panginoon, tumawag yung aking boss. Sabi niya, Sam, kung ayaw mo magtrabaho dito sa company, then kilala mo naman yung sa John Hay, pwede ka naman kumuha ng mga project doon. Para lang hindi ko embarrass yung aking boss. Sabi ko, wala po akong puhunan. Sabi niya, kaya nga kita tinawagan dahil ako nang bahala sa puhunan mo. Ako nang bahala sa puhunan mo. Pero kasasabi naman kasi ni Lord na to obey me is a choice, it's not an option. So nag-decline pa rin ako. Hanggang one day, nag-aantay ako sa aking anak sa high school. Yung sasakyan namin ay, ganito ang sikreto, kapag medyo luma yung sasakyan namin, kapalan mo ng tint yung sasakyan mo para hindi masyadong makita yung driver. Ganun ang ginawa ko para hindi makita na. Di ba? And then, andun ako sa loob ng sasakyan, 4th year yung aking panganay, nag-aantay ako sa kanila, maraming dumaan na young people. At na-realize ko, after few months, magpapa-college ako. Wala akong pera pang pa-college sa aking anak. Kasi umalis na ako sa trabaho. And I started to cry. Lord, tatay ako, Lord, magpapa-college ako next year. And I cried doon sa loob ng sasakyan, and it's okay because nobody sees. Pero alam nyo, maski second hand ang sasakyan nyo, God still visits you inside your car. Nag-minister ang Panginoon sa akin doon. At sabi niya, anak, you are a father. Yung heart mo para sa iyong anak is a heart of the Father, and I am also your father. If you desire good things for your son, I also desire good things for you. So why not trust the Lord? Kung tanungin niyo ako kung paano nagtapos yung aming mga anak, hindi ko rin alam. God is faithful. God is faithful. And I believe that even our children, God is teaching them to trust Him and obey Him. Part ng promise ng Panginoon sa aming family, yung aking bunso, just to give an example of how faithful the Lord is. Yung aking bunso ay nung mag-5th year, kailangan nila ng OJT bago mag-5th year sa college. Sabi niya, Pa, dito ka na lang sa TI, sa Texas Instrument, mag-apply ng OJT mo for 3 months. Sabi niya, Pa, parang mahirap pumasok dyan. Sabi ko, andyan ang Panginoon, why not pray? Mag-pray tayo. And I believe that is the promise of the Lord sa aming mag-asawa. Whoever will leave their home for the sake of the gospel will never fail to receive blessing from the Lord. So we tried the Lord. We tried the Lord. And he was accepted. Nung 4th year siya, he was accepted there. Doon sa sinasabi niyang mahirap. And we praise the Lord for that. The good thing is, nung matapos yung kanyang OJT at pupunta na sa college para mag-5th year, sabi ng company, pagkatapos mo ng 5th year, balik ka dito dahil may trabaho ka dito. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Hindi ba napakabuti ng Panginoon? At noong nag-graduate siya ng 5th year pandemic, yung company na nag-promise na may trabaho na siya doon pagka-graduate, nagtanggalan sila ng mga trabahador. Ayun pa, nagtanggalan ng mga nag-layoff sila dahil sa pandemic. Sabi ko, nasubukan mo naman ang Panginoon. May maraming opinion ang mga bata. When he went back to that company, the promise is promise. May trabaho siya.
Hindi dahil magaling yung anak ko, dahil matatay tayo in heaven. Mga pastors, may the Lord change our opinions and learn to submit our situation, because when we obey God, He will allow us to experience great things. He will allow us to experience great things. And I believe na mayroon tayong opinion when we go back home sa ating mga ministries. Dito ang sarap magpuri sa Panginoon, pero alam natin that when we go back home, ang daming challenges in the ministry. But may the Lord change our experience today. He will allow us to experience success, big cuts, and He will allow us to see how the Lord will perform miracles in our respective ministries. Why? Because there will always be a blessing when we obey. So as we sing this song, why not submit to the Lord yung inyong situation? Sabi, Lord, I give you my heart. So whatever situation you have, surrender that situation to the Lord, because He is our Father in heaven. He is willing. There are two things about your Father in heaven. He is willing, He is able, and He is willing. He is able to bless you, and He is willing to bless you. Maraming mga tao ang willing to bless us, but they are not able. Marami ring tao ang able to bless us, but they are not willing. But our Father in heaven is willing to bless us, and He is able to bless us. So tonight, as we sing this song, have an encounter with God. It's between you and Him. And just go to God and say, Lord, this is my situation. This is my opinion. These are the opinions of people about me and my ministry. Lord, will you please come and show me? To Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. God can do something more than what we ask for and imagine. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hallelujah. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give Hallelujah, you my Lord. heart. Oh, I hallelujah. give you my soul. I live for you Bless you, Lord. alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire. Amen. Hallelujah. To honor you, Lord, with all my heart. Just voice out to the Lord. Let's go to our Father in heaven. Hallelujah. 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 All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. In you.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Dahil ang inyong mga salita ay totoo, Panginoon. Hindi ka po nagkukulang. Hindi ka magkukulang, Panginoon. And you have heard yung aming mga situation, Panginoon. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga opinions or opinions of others about us. Lord, sometimes we see ourselves, but we fail to see you in our lives. But we believe that you understand yung aming mga situations. You are our Heavenly Father who loves us, Lord. You are willing, Lord, to bless your people. Not only that you are willing, but you are able, Lord, to bless all of us when we obey. So we are standing before you, Lord, tonight. Nakita mo ang bawat puso ngayon ng aming mga kapatid. Father, we pray that you minister to us according to your will. That you just allow us, Lord, to see your works and ways in our ministries, Panginoon. That when we go back home to respective ministries and churches, sa aming mga divisions, and even sa aming family, Panginoon, we will meet you there, Holy Spirit. And that we will witness your working, Holy Spirit, in our lives. Then people will say that we have a true and living God because you are the God who will go with us. You are the God who will never leave us nor forsake us. We thank you, Father, for what you're going to do. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.